Magandang buhay! Simula na naman ng pasukan ng mga bata ngayong January. Kaya eto, busy na naman ang tindahan and busy si tindera. For today, nagbukas ako ng 5 AM at ito nga, break time ng mga bata dito sa amin. Kaya busy na ang tindera. Ganito talaga ka-busy ang tindahan, lalo na pag school days. Maraming mga bata, sila yung mga customer ko everyday. So, thankful ako kay God na binigyan niya ako ng ganitong blessing. Magandang start na to for New Year for me. Sana tuloy-tuloy na yung pagdami ng aking mga suki. Akala ng iba, pag may tindahan ka madali. Wala ka nang gagawin kundi magtinda at magtinda. Ngayon, tingnan nyo kung madali ang magtinda. Tulad ngayon, kita nyo naman para akong trumpo na paikot-ikot. Nagtitinda na nga, nagre-replenish ka pa ng mga stock at nag-aayos ng mga paninda. Multitasking ika nga. Partida pa, may alaga pa akong 3 years old. Ganito talaga ang ginagawa ko para naman sa ganun is mapagsilbihan ko lahat ng aking mga customer. Nakakapagod din ang pagtayo at paikot-ikot na para kang trumpo, lalo na kapag sabay-sabay na ang mga customer. Pero ganun talaga kapag may negosyo ka, kailangang kumilos ka habang mayroong mga customer. Lalo na pag rush hour at sabay-sabay sila, talaga nga namang mahihilo ka. Nakakahilo at nakakataranta din kapag sabay-sabay na dumating ang mga bata. Makukulit pa. So, sa mga tindera, habaan natin ang ating pasensya. Kasi nga bata sila and paiba-iba sila ng gusto. Pag tindera ka, kailangang 10 times ang pasensya mo sa mga batang tumer. Super kulit ang mga yan. Ang gusto nila is sila yung unahin mong pagbentahan. Ayaw nila yung sila yung nahuhuli. So, kapag meron yung mga batang tumer ko, nagtutulakan sila sa aking hirapan para lang sila yung aking unang pagbentahan. And sa mga batang tumer, kailangan talagang maging pasensyoso tayo kasi nga may mga batang tumer na pala sa uli. And may mga customer na pala kulang yung bayad. And of course, sa mga customer na pala utang. Ito yung araw-araw na kinakaharap naming problema sa tindahan. Alam ko maraming makaka-relate dito. Sa mga kapwa ko sari-sari store owner, alam ko na super relate kayo na may mga customer na palaging kulang yung bayad, customer na palaging pala sa uli ng kanyang binibili kasi nga hindi daw yun, customer na sinasauli ang kanyang binibili kasi nga mas mura daw sa iba. Diba? Minsan nakakainis. And of course, a common problem na rin ito sa mga may-ari ng sari-sari store, yung customer na palautang. Diba? Relate much kayo mga kasari? Maliban pa sa kailangan nating araw-araw na maagang bumangon, kailangan nating mag-ayos ng paninda, mamili at mag-ayos ng paninda. Maswerte talaga yung mga may sari-sari store na may mga kasamang tindera or mga assistant sa tindahan. Kasi nga may makakatulong sila sa pag-aayos ng paninda at pagtitinda. Pero sa mga kagaya ko na sari-sari store owner na walang assistant, well, kailangang mag-triple sipag tayo na mamili at mag-ayos ng ating mga paninda. Kailangan tayong kumilos, kung minsan maging parang trumpo na ipo-ipo sa ating tindahan kasi nga wala tayong katuwang sa pagtitinda. So, ganito yung mga eksena na kinakaharap ko araw-araw. Lalo nga pa nga at nasa harap ako ng paaralan. Kailangang bumangon ako ng maaga kasi nga pag 9:30 na, labasan na ng mga elementary, then sunod na yung mga secondary. So,
nakikita nyo naman na wala akong tigil sa pagtitinda. Kasi nga, yung tindahan ko yung harap ng school, and talagang dito sila namimili ng kanilang mga snacks. So, ayan, kailangang yung mga chichirya natin, hindi tayo dapat mawala ng mga chichirya, mga biscuit, and soft drinks, sa mga Chucky, Yakult, and yung mga iba pa na karaniwan ng binibili ng mga estudyante. Maswerte rin na, masasabi kong maswerte ako kasi nga araw-araw, kahit papaano, kahit nandito ako sa bahay, kumikita pa rin ako. So, thankful din ako na meron yung mga batang customer ko, kasi nga kapag yung may mga times na kapag pagod na ka na sa pagtitinda at nakikinig ka sa kanilang mga kwentuhan, kung minsan na napapatawa ka na lang, naaalis din yung pagod natin. So, sa mga kapwa ko nanay, sa mga nanonood na balak magkaroon ng sari-sari store, pumili kayo ng lokasyon na alam nyo na magiging patok yung itatayo nyong tindahan, tulad ng mga school malapit sa paaralan, highway, or sa mga barangay hall. Yun yung mga punteriyahin nyo para nang sa ganun is hindi kayo mahirapang humanap ng target market nyo. So, sa 2 oras na pagtitinda ko dyan, sa mga oras na 9:30 up to 10:30, 1 oras na wala akong tigil sa ikot-ikot para lang magpagsilbihan yung mga customer ko. Then after na naman yung nung pamimili nila, meron din, nag-aayos ako ng mga chichirya, nagre-replenish ako ng mga inumin sa ref, and naglilinis sa tindahan. So, talagang mahirap mahirap ang pagtitindahan kasi nga ikaw lang yung kailangan kumilos at wala kang assistant. So, kailangan talaga na maging masipag ka sa pagtitinda para naman sa ganun is ma-accommodate mo lahat ng mga bumibili sa'yo. Dapat bago dumating yung rush hour, ready na ang ating stocks and yung mga gagamitin natin sa pagtitinda gaya ng pambarya, supot, at yung mga iba pa nating kailangan para nang sa ganun is hindi tayo mataranta kapag sabay-sabay na silang dumating yung mga suki natin. Lalo na pa nga at wala tayong kasama. So, yun sa tip ko na natutunan ko kasi nga ako ay iisa palagi. So, make sure ko bago ako mag-umpisa sa pagtitinda is ready na yung mga gagamitin ko. Sa pagtitindahan, hindi ka pwedeng magtindahan kung ikaw yung tipo ng tao na tamad, walang pasyensya at mainipin. Kasi nga ang pagtitindahan hindi instant yan. Hindi instant na lalago ang ating tindahan. So kailangan nating magkaroon, hindi tayo mainip sa pag-iisip na kung kailan ba lalago ang ating tindahan. Merong mga tindahan na lumalago sa isang linggo, sa ilang linggo lang, or sa ilang buwan. Meron naman yung mga inaabot ng 1 taon. So, as a sari-sari store owner, dapat hindi tayo mainip na lumago yung ating tindahan. Bagkus tayo ay magsikap, umisip ng mga iba't ibang estratehiya para nang sa ganun is magkaroon tayo ng mas maraming suki, and then magkaroon tayo ng makita natin yung inaasam nating paglago ng ating tindahan. Hindi rin dapat na tayo ay mawalan ng mga paninda kasi nga kapag ang iyong tindahan ay nauubusan ng mga stocks, maaaring yung mga dati mo ng suki is lilipat na sa iba. So, isa rin yun sa mga tip ko na pwede kong maibahagi sa inyo na ang pagtitindahan kailangan magtiyaga tayo, huwag mainip, at magsipag. Kasi kapag ginawa mo yun,
lalago at lalago si tindahan, mararamdaman mo na lumalago talaga yung tindahan kapag kung dati ay namimili ka ng sa isang linggo ang pinapamili mo ay 3,000. Kapag sa susunod, nakaka 5,000 ka na. So, meaning, lumalago si tindahan. Nararamdaman naman natin yun as a sari-sari store owner na lumalago si tindahan kapag nakokompleto natin ang ating tindahan at lumalaki yung ating pinapamili bawat namamalengke tayo. So, laban lang mga sis ha. Huwag sumuko kasi sa tindahan merong kita basta't maging masipag, matyaga at kumapit lang kay Lord. Bago tayo magbukas, mag-pray tayo na sana is patnubayan niya yung araw na ito para makabenta tayo at mapagsilbihan natin ng ating mahal na customer. So, ayan na nga. Tapos na yung break time ng mga bata, kaya nagre-replenish na agad ako ng mga chichirya. Ang chichirya talaga is isa sa mga mabebentang item sa isang sari-sari store. Kapag walang mga chichirya ang isang sari-sari store is parang walang buhay yung tindahan kasi nga sila yung nagbibigay kulay at ganda kapag nag-display natin yung ating mga chichirya. Nagiging mas magandang tingnan ng ating tindahan. So yun, huwag tayong magpawala ng ating mga chichirya and of course yung ating mga candy. Kasi nga sila yung nagbibigay kulay at buhay sa isang tindahan. So, huwag tayong magpapawala sa mga items na alam nating mabebenta at yung mga basic items natin, huwag tayong magpapawala. Yun yung isa sa mga tips ko for today. So, yun lang muna ang aking maibibahaging tips kasi nga nakarami na ako ng dada. So, God bless sa ating lahat and have a blessed 2024 sa atin. I-claim natin yung more blessing and pagpapala ni Lord. Salamat sa panonood!